Sabi mo, tagumpay ka! Tagumpay ka! Nakangiti. Walang nakasimangot na tagumpay. Lahat ng tagumpay nakangiti yan. Sabi mo, tagumpay ka. Amen. Hello! Sabi mo, tagumpay ka! Kahit alam ko, minsan, sugatan ka na. Sabi mo, tagumpay ka! Kahit alam ko, minsan, pilay ka na. Lahat ng pinagtagumpay ng Diyos, pumalakpak ka ng malakas. Sumigaw ng hallelujah! Praise the Lord, tayo kung lahat ay tumayo bilang paggalang sa banal na salita ng ating Panginoon. Ang ating pong pag-uusapan sa oras po na ito ay kukunin po natin sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Diyan po ba si Pastor Sayus? Basahin po natin. Nasabi ng Bible, pwede po sa English and then Tagalog po natin babasahin. Ako po'y naniniwala na habang binabasa natin, ang salita ng Diyos, may sinasabi na si Lord. Hello, sapagkat ang mensahe ng Panginoon ay hindi lamang sa nagsasalita, kundi ang mensahe ng Diyos ay personal at direkta. Hello, nandiyan po ba tayo? Sige po, basahin natin ng sabay-sabay. Basahin po natin 2 Corinthians chapter 12, verse 9. But he said to me, 1, 2, 3, go. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Sabi ka Tagalog, sabay-sabay natin basahin. Ngunit sinasabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa gayon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Can we close our eyes and let us pray? Heavenly Father, we thank you, God. Salamat sapagkat ang biyaya mo ay laging masagana sa aming mga buhay. Panginoon, sa umagang ito, we continue to open our heart and open our mind, Panginoon, O God. Our hearts and minds, Panginoon, O God. Ang aming mga puso't isipan, Lord. Nais namin ang mensahe mo sa aming mga buhay, Panginoon. Ano mang panggugulo ng kaaway, O Diyos, mga mali, Panginoon, na binabato, O Diyos, sa aming puso, alisin mo po ito. Sa aming isipan, Lord, we want, Lord, nais namin malayang maranasan, may encounter ka, Lord. Give us this kind of desire, O God, to encounter you personally, Panginoon. Hindi po kami naparito para sa ibang tao. Hindi po kami naparito sa kahit ano pa man. Naparito po kami sapagkat gusto po namin mapalapit sa iyo. Gusto po namin, Lord, mas makilala ka ba? Hangad namin, Panginoon, O Diyos. O God, ang Lord, maranasan ka sa aming mga buhay. Kaya po sa umagang ito, ibaba mo po ang banal mong Espiritu Santo, O Diyos. Lord, ibaba mo po ang presensya mo sa aming mga buhay. Lord, mangusap ka sa amin, Panginoon, O God. Kailangan ka po namin, Panginoon, O Diyos. Sa umagang ito, Lord, O God, nananabig kami sa iyo, Panginoon, O God. Lord, whatever the hindrances, Panginoon. Lord, anumang adlang upang hindi ka namin maranasan, kasalanan, Panginoon, O God. Lord, mga pagkakamali, bitterness, Panginoon, O God. Lord, sa aming mga buhay, Panginoon, alisin mo po ito, Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon, O God. Lord, hayaan mo, Panginoon, O God. Lord, managana nga po, Panginoon, ang iyong presensya sa aming mga buhay. Salamat po, purihin ka, sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Tayo po natin makakaupo na. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Napakahalaga po ng pag-uusapan natin sapagkat sabi nga po, alam naman natin that this world, ang mundo pong ito ay may constant battle. Hello? Sino dito naniniwala na araw-araw may labanan? Hello? Hindi natin pwede sabihin hindi. Magtaka ka pag wala ka ng battles. Hello? Andiyan po ba tayo? Pag wala ka ng battles, pag hindi ka na inaatake ng demonyo, baka sa kanya ka na. Hello? Andiyan po ba tayo? Hello? Amen. Kaya po napakahalaga, na tayo po ay laging nagpapalakas sa Diyos. Hello?
Ngayong umaga pong ito, amen, salamat sa Panginoon dahil meron tayong napakaganda po ng testimony ng worship. Amen. Hello, meron tayong mga kapatidan sa Panginoon na nagpapalakas sa atin. Minsan nagpapahina din. Hello. Meron naman dito nun, yung umaaten, meron siyang ayaw makita. Atin na sana ako, kaya lang pag nakikita ko yung tao na yun, parang ayoko na lang. Pero meron din ba dito na maka-attend nga kasi pag nakikita ko si sister, si brother, lumalakas ako. Meron? Palapakan natin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Amen. Salamat sa ating mga magulang sa pananampalataya. Amen. Ang ating spiritual parents. Marami pong pastor sa church na ito. Pero ang ating spiritual parents ay si Mami at si Daddy. Hindi po ba tayo? Sila yung tinig ng Diyos para sa atin. Hello? Diba? Sila yung biblically, theologically speaking, sila yung ginagamit at gagamitin ng Diyos para magdala sa atin doon sa promised land ng Panginoon. Sila yung Moses. Hello? Hindi po ba tayo? Sila yung tinawag ng Diyos para sa CGCF JTG. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon. Hello? Hindi po ba tayo? Amen? Pero kung paanong hindi naging perfecto si Moises, ganun din ang ating mga pastor. Kaya hindi doon natatapos. May Diyos na pinakamataas. Kapag tayo ay pupunta rito, wala tayong ibang pupuntahan, kundi ang Diyos. Hindi natin gusto marinig ang preaching lamang ni Daddy at ni Mami. Hindi natin gusto marinig yung preaching lamang ng ibang mga pastor. Hello. Hindi natin gusto marinig lamang kung magpaawit yung mga nagpapaawit. Hello. Mahirap po magsalita ng walang kausap. Hello! Amen po ba? Ang gusto natin magsalita ang Diyos sa ating buhay. Kapatid, magsimba man tayo, magbihis man tayo ng pinakamagandang bihis. Ano man ang mga bagay na gawin natin kung hindi natin masusumpungan ang Panginoon, paniwala po ang Sunday natin. Kaya pwede po ba sa umagang ito, ilagak natin yung buong attention natin sa salita at sa Diyos lamang. Lahat ng naniniwalang may sasabihin sa Kanya ang Diyos, pumalakpak ka ng malakas sa sumigaw ng hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord pa yun. Sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Ang ating po pag-uusapan ay papamagatan po natin strength in weakness. God's power in our reality. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino naniniwala dito na hindi siya laging malakas? Sino naniniwala dito kahit malakas na siya, kailangan na pa ng kalakasan? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Sige po, pumalakpak tayo para sa Panginoon. Bugin natin yung kaaway gamit ang pagpupuri. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Parang hindi ako sanay na hindi tayo maingay. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Everybody shout, amen! Amen! Sabi ng Bible, ang pag-usapan natin is strength in weakness. Ito po ay nagmula sa verse natin, 2 Corinthians 12, verse 9, kung saan sinasabi ni Pablo, when I am weak, then I am strong. Amen. Grabe, kung saan tayo mahina, hello, doon tayo nagiging malakas o pinalalakas ng Diyos. Hello? This is the paradox of weakness. Maunawaan natin that there's a biblical example of someone who felt weak but found strength in God. Kung may hahanapin kang kalakasan, sabihin sa katabi mo, kung may hahanapin kang kalakasan, hanapin mo sa Diyos. Hello? Yung iba nakakakuha ng lakas sa pamamasyal, hindi masama. Sa pagkain, hindi masama. Hello? Kumukuha ng kalakasan, nag-aanway, gumagala, hindi masama. Pero kung gusto mo ng totoong kalakasan, hanapin mo sa Diyos. Hello? Andiyan po ba tayo? Mga kapatid, ang sabi, sino po itong mga taong ito? Andiyan si Moises. Sinabi ko na po kanina, meron po siyang kahinaan, which is yung pagiging utal-utal. Pero ginamit siya ng Panginoon para mag-lead ng libo-libo. Hindi lang po na Pilipino. Hello? Andiyan po ba tayo? Hello? Hindi lang po ginamit si Moises. Di ba? Sa ilang libo, kundi marami talaga. 100,000 maybe. Hello? Sino pa po? Si Gideon. Sino nakakakilala kay Gideon?
Sige po, yung totoo. Sino nakakakilala kay Gideon? Kung di nyo kilala, magpasaksi kayo ng Bible. O kaya mag-download kayo, Bible Quiz app. Ayan. Para kahit pa paano makilala nyo. Di ba? Kung di kayo mapagbasa, mag-download kayo, Bible Quiz app. Si Gideon po ay isang tao na inutusan ng Diyos. Ang tawag sa kanya ng Diyos, mighty man of valor. Andiyan po ba tayo? Na lumaban sila, ilan yun? Ilan yung kalaban nila, Pastora? 100,000? Ha? 100 plus. Pero, sila Gideon ay merong 10,000 armies lang yata yun. Tapos, nabawasan pa. Tapos, ang sabi ng Diyos, ayoko niyan. Masyado pa kayong marami. Ang kalaban nila ay 100,000 plus. Pero sila ay thousands lang. Sabi ng Diyos, masyado kayong marami. Bawasan mo. Kilala niyo na ba na aninag na, naalala na, hindi pa rin? Hindi pa. So, si Gideon po ay, ngayon, nung ilang thousands na lang sila, 4,000 I think, hindi ko na po maalala yung istorya, basta ang natira sa kanila 300, yun, sure ako. Grabe, 300. Di ba? Na kung iisipin, 300 laban sa 100,000, may pag-asa wala. Wala no? Siguro, kahit papilahin mo siguro, at saksakin kahit di na lumaban. Di ba? Saksakin isa-isa, mapapagod muna sila Gideon. Maka 100 lang sila, wala pa rin eh. Nandiyan po ba tayo? Di ba? So parang imposible. Pero alam niyo po, mga kapatid, sila Gideon ay nagtagumpay. Tinalo nila yung 100,000. Nandiyan po ba tayo? Bakit po? Upang hindi masabi natin na ito'y hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. May mga battle sa buhay natin na kahit feeling natin, hindi natin kayang ipanalo. Hello? Hello? Yes. May labanan siguro tayong kayang-kaya natin ipanalo. Very basic. Hello? Kaya kaya pag mga ganyang problema lang, very easy. Pero mga kapatid, may labanan sa buhay natin na feeling natin, hindi natin kayang ipanalo at gusto natin sumuko. Ang paalaala ng Diyos sa atin, kumuha tayo ng lakas sa Kanya. Kagaya ng weaknesses po ni Paul. Si Pablo po ay binigyan ng sakit. Hello? Diyan po ba tayo? Pero anong sabi niya? Itong sakit na ito, tandaan po natin, this kind of weakness is not a sin. Sabi mo nga, not a sin. Sabi mo, hindi salt. Hello? Hindi po ito asin. Ay, hindi po ito asin. Hindi ito kasalanan. Hello? Kundi ito po ay kahinaan that can lead us to sin. What are those struggles in our lives na parang feeling mo gusto mo nang sumuko at lumayo sa Diyos? You know, church, the cultural misconception na nangyayari po sa panahon po natin, ang sabi ng society, be strong and self-sufficient. Yan po ang katotohanan. Yan ang tinuturo at benefit sa atin ng social media. Yan ang tinuturo sa atin ng mga motivational speaker. Magpakalakas ka at dapat kaya mong tustusan ng sarili mo. Pero ano ang sabi ng Diyos sa kanyang mga salita? My power works best in weakness. Wow. Palakpakan natin ng Panginoon. Alam niyo po, kung sariling lakas natin ang ating gagamitin, mapapagod tayo. Hello? Diyan po ba tayo? Now, how can weakness become a source of strength? Ito po yung isang tanong lang na sasagutin natin sa umagang ito. Paano nga ba ang isang kahinaan ay magiging kalakasan? Gusto natin nun? Yung nanghihina ka, pero yung panghihina na yon magiging lakas mo. Yun po ang sasabihin ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. The reality, number one, the reality of human weakness. Ang katotohanan, ikaw at ako ay may kahinaan. Kung meron man tayong hindi maitatanggi, ito yon. Amen? Hindi tayo pwedeng magpanggap na malakas tayo lagi. Hindi tayo pwedeng magpanggap na perfect tayo. Sasabihin natin, ikaw na. Hello? Andiyan po ba tayo? Hello? Diba? We all have weakness. Ang sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7, Paul torn in the flesh. May flesh po. Sabi niya, para hindi ako maging mayabang. Ito po, napakaganda ha. Sabi niya, para hindi ako maging mayabang dahil sa kamangha-manghang ipinapakita ng Diyos sa akin, binigyan
ako ng isang kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos na pahirapan ako ni Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. Malinaw po yun. Hindi po ang Diyos ang nagpapahirap, si Satanas. Kaya po ito'y tumutukoy hindi sa kasalanan, kundi sa limitation. Sabi mo nga, limitation. Diba sabi niya, unexplained but persistent struggle. This is persistent struggle. Pwede natin sabing physical limit. Hello? Hindi natin alam kung may hika ba si Paul. Na every time na nag-evangelism siya, napapagod siya, halos hikain siya. Nandiyan po ba tayo? Ano pa po? Failures. May mga bagay na ginawa si Paul na hindi niya na kayang bawiin. Pumatay siya ng mga Kristiyano. Nagbi-ministry siya, di ba, nandun pa rin yung binabato sa kanya ni Satanas na every time na nagbi-ministry na, hindi ka naman totoo, ikaw nga pumapatay dati. Hello? Ano pa po yung mga pwede? Insecurities, emotional battles. Maintindihan po natin, mga kapatid, that this thorn in the flesh, hello, the purpose of it is para po tayo ay hindi maging conceited. Hello? Sabi mo nga, para hindi ka maging conceited. Yung weaknesses mo, ibinigay ng Diyos sa atin, yung kahinaan natin, ibinigay ng Diyos sa atin para hindi tayo maging mayabang. Hinahayaan ng Diyos na pahirapan tayo ni Satanas sa ating kapansanan para hindi tayo maging mayabang. Hello? Ayan po ba tayo? That's number 1, the reality of human weakness. Sino dito umaamin may kahinaan siya? Wala po. Taas po ang kamay. Hello? Diba? Lahat tayo may kahinaan. Pero sa kahinaan na yon, para hindi tayo magmalaki. Bakit po? Karuktong po nun. Letter B. Letter A, we have all weakness. The reality of human weakness. Letter A, we all have weakness. Letter B, weakness exposes our need for God. Ang katotohanan, kapag alam mo may kahinaan ka, at ang kahinaang ito'y tinuturuan tayo para hindi magmayabang, dahil ang kahinaang ito'y nagpapahayag na kailangan natin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, kung babasahin niyo po yung context ng 2 Corinthians chapter 12, doon niyo makikita kung gaano kagrabe ang ginagawa ng Diyos sa buhay ni Pablo. Hello? At kung bakit binigay ng Diyos yun. Mga kapatid, we can be overwhelmed. Overwhelmed. Kapag lagi tayong nagtatagumpay, kapag pinagpapala na tayo, pwede kang lumayo sa Diyos. Pwede mong sabihin, hep, 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 Lord. Hooray. Sorry po. Diba? Pwede mo sabihin, hep, Lord, wait lang. Malakas na ako. Wala nang makakapagbagsak sa kumpanya ko. Hello? Mayaman na ako, hindi na ako maghihirap. Ang lusog-lusog ko. 2020 yung vision ng mata ko. Sana all. Wala akong sakit at karamdaman. Pag perfect ka, pwede ka na magmalaki. Diba? Hello? Andiyan po ba tayo? Weakness expose our need for God. Like Paul, we may pray for deliverance, but God sometimes says, my grace is enough. Palakpakan natin ang Panginoon. 2 Corinthians chapter 12, verse 8 to 9, anong sabi? Tugtungan natin yon. Sabi ng verse 8, alam niyo po, kinakausap niya, 3 beses ako nakikiusap sa Panginoon. Lord, alisin mo sa akin to. Hirap na yung kalooban ko. Bakit nangyari sa akin yun? Ba't ako failures? Ba't may emotional battles ako? Lord, bakit hindi pa rin dumadating? Hello? Hello? Ano sabi? 3 beses ko, pwede ba Lord mangyari na lang? Pwede ba Lord alisin mo na lang? Bakit hanggang ngayon di ako makapagpatawad? Bakit hanggang ngayon di ako makalimot? Hello? Bakit ngayon ang hirap ng kalooban ko? Hello?
Mga kapatid, ano sabi ni Pablo? Next verse po. Sabi niya, ngunit sinabi sa akin ng Diyos, sapat na sa iyo ang aking biyaya. Hello. Mga kapatid, sapat ang biyaya ng Diyos sa atin. Sino dito naniniwala na sa kanyang biyaya ng Diyos? The moment na kinilala at niyakap natin ang Panginoon, naniniwala ka na si Kristo ay namatay para sa iyo. Pinatawad ka sa iyong kasalanan, pinatawad ako, pinatawad tayo at walang ibang makakapagligtas sa atin. Hindi ang mabubuti mong gawa. Hindi ang pagsisimba, pag-iikapo. Hindi yung mga bagay na yan makakapagligtas sa atin, kundi si Jesus Christ lang nasa iyo ang biyaya ng Diyos. No more, no less. Hello! Ulitin ko, kung yung mga mabubuting gawa mo ay hindi patayan sa biyaya, lalo na yung masasama. Kung yung mga mabubuting gawa ay hindi makakapagpunta sa langit, lalo na yung masasama. Walang iba, si Jesus Christ lamang po. Palakpakan natin ang Panginoon. Dahil ang kapangyarihan ko ay nakikita sa iyong kahinaan. Kagaya ng ginawa ng Diyos kay Gideon, 300 versus 100,000 maybe. Pero pinagtagumpay sila ng Diyos. An impossible battle. David and Goliath. An impossible battle. Imposible. Pero dahil nang doon ang Diyos, nagtatagumpay. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, may labanan. Hello? May labanan. Hindi okay si Pablo? Hello? Andiyan po ba tayo? Naiintindihan po ba natin yon? Andiyan po ba tayo? Hindi okay si Pablo. Pilay-pilay siya marahil. Sugat-sugatan siya marahil. Pero dahil nandun siya sa biyaya ng Diyos, nagtatagumpay siya. Kaya sabi mo sa katabi mo, manatili ka. Manatili tayo sa Panginoon. Amen? Sapat ang biyaya ng Diyos. Kaya kung galakong ipinagmamalaki ang aking mga kainaan, nang sa gayon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Palakpakan natin ng Diyos. Number 2, God's power in our weakness. Paano nga ba nare-reveal yun? A weakness reveals Christ's strength. Maunawaan natin kung kailan tayo nagiging mahina, may gagawin ng Diyos. Kung tayo kaya si Gideon, diba? Sabi ng Diyos, na, mahal mo ba ako? Sabi mo, yes, Lord. Sige na, labanan niyo yung mga kalaban nyo sa paligid, 100,000. Lord, ilan kami? 10,000. Pwede, 1:4. 10,000 tsaka 100,000, 1:4. Tama? Tama ba yun? Mali. Salamat. Hindi, marami pa kayo. Kailangan. Tapos hanggang sa natira, 300 na lang. Imagine that. Parang ang kalaban, 1:10,000 ang ratio. Hello? Parang imposible na yun, no? Yung isang tao, 10,000 kalaban. Siguro kahit tangke de gera hawak mo eh. Diba? Pagsabay-sabay kang sinugod nun eh. Pero ano sabi? Christ, witness, reveals Christ. Sabi mo, doon gagawa ang Diyos sa buhay mo. Diba? Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verse 10, 2 Corinthians chapter 12 verse 10, ang sabi ng Bible, susundan po ng Judges chapter 7 verse 2. Yun na yung sinasabi natin. Yan. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin sapagkat nasa iyong, yan, ito na po yung sinasabi natin. Ano? Doon po, 2 Corinthians 12 verse 10. Verse 10 po. Ayan. Dahil dito, maligaya ako sa aking kainaan, ang mga panlalait sa akin. Ayan, no? Yan yung mga nararanasan niyang kainaan, maybe. Diba? Ang mga panlalait sa akin, sino dito nalait? Pasakit, nausig, at mga paghihirap alang-alang kay Kristo, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Wow. I delight in weakness, in insult, in hardship, in persecution, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, kung saan ka mahina, doon ka kumuha ng lakas sa Diyos. Kung kailan ayaw mo na, lalo kang lumapit sa Panginoon. Paglaban mo si Lord. Hindi ko sinasabing hindi ka tatamaan. Hindi ko sinabing hindi ka masusugatan.
Hindi ko sinabing hindi ka mapipilayan at hindi yan ang sinasabi ng Diyos sa atin. Ang sinasabi ng Diyos sa atin, kahit pilay-pilay ka na, pumunta ka sa church. Kahit ang hirap mag-worship, lumuhod ka, umiyak ka. Kahit gumod ka na sa mga problema at pagsubok na para pag gusto mo na lang, tumalon sa tulay. Pero sabihin mo pa rin, Lord, ano yun, yung worship kanina? Ha? Ano? God works in the waiting. Tama? In the waiting, God is working. Yan. In the waiting, God is working all things for my good. Nakalangin ng Diyos. Grabe, no? Hello. Bago kasi, kaya hindi natin alam eh. Hello? Ayan po ba tayo? Diba doon nare-reveal yun? Ayan po ba tayo? Sabi ng Judges chapter 7 verse 2. Anong sabi ng Judges chapter 7 verse 2? Pagka lumalakas kayo, sisigaw kayo ng amen, ha? Kailangan matapos yung service na to, malakas yung sigaw nyo ng amen. Hindi ko tatapusin to pag hindi kayo lumakas. Dalawa yung topic na inihanda ko. 4 pa nga po ito eh. Okay po, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Sinabi ng Panginoon kay Gideon, napakarami mong kasama. Baka isipin nila na natalo nila ang mga Midianita dahil sa sarili nilang kakayahan at hindi dahil sa akin. You know, the battle po ni Gideon, ito po yung sinasabi ko, ano? Ang dami mo pang kasama, Gideon. Kailangan God's victory, not man. Hello? Makita yung pagtatagumpay ay mula sa Diyos. Naku, 2 pa lang yung umi-amen. Kailangan makita ang pagtatagumpay ay sa Diyos. Ayan, napakapalampakan natin si Lord. Sige po, malapit na tayo matapos. Praise God. Number 2, God's power in our weakness reveals in Christ's strength. Letter A po yun. Letter B, grace fills the gap. Sabi mo nga, grace fills the gap. God's grace, the word is sufficient. Sabi mo nga, sufficient. Sabi mo, sapat. Not just barely enough. Iba po yung sufficient sa barely enough. Tama lang, sakto lang, pero ang kahabagan ng Diyos ay sapat. Hello? But abundantly provided, ang sabi ng Philippians chapter 4, verse 13 and 19. Ano po ang sabi? Philippians 4, verse 13 and 19. Sabi doon, praise God. I can do yan ba yan? Philippians 4? Ayan. Philippians chapter 4 verse 13. Ayan. I can do everything through Him who gives me strength. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Kaya natin harapin. Hello? Sabi mo sa katabi mo, kaya mong harapin. Sa tulong ni Lord. Verse 19 ang sabi ng Bible. Sabi po ng Bible, verse 19. At dahil kayo na kay Kristo Jesus. Hello, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganahan ng kayamanan niya. Wow. And may God will meet all your needs. Kasama po ba dyan financial? Kasama po ba dyan emotional? Kasama po ba dyan physical? Kasama po ba dyan material? Lahat mga kapatid, all nga eh. Hello? God will supply, will meet all. Sinabi po ba yan yung, yung luxury? Ha? Luxury po ba sabi? May God will meet all your luxury needs. Ano sabi? Lahat ng? Kaya pag hindi mo kailangan, hindi ibibigay. Pag kailangan mo, ibibigay. Ito sinabi ko na, minsan kahit ayaw mo, pag kailangan mo, ibibigay ng Diyos. Napakan natin ng Panginoon.
Mga kapatid, amen? God's grace will fill the gap. Ano man yung mga bagay na ang hirap, ang Diyos ang magpupuno. Hello? Hello? Number 3 and last. Ay, last na. Amen. Number 3 and last, how to respond to weakness. Paano nga ba tayo magre-respond sa ating mga kahinaan? Diba? Anong gagawin natin? Oo, may kahinaan ako. Oo, nare-reveal ang kapangyarihan ng Diyos sa kahinaan ko. Opo, nandoon niya. Paano nga po? Number A, ay letter A pala. Letter A, number 3, boast in weakness. Sabi mo nga, boast in weakness. Sabi mo, ipagmalaki natin. Sa kabila ng tayo nasa kahinaan, ipagmalaki natin. Sino? Si Kristo. Hello? It is not self-pity, but surrender. Sabi mo, surrender. Sabi mo, eto na yun. Diba? Kahit sugatan ka, kahit umiiyak ka, kahit sakto na lang yung gas mo papunta dito at pauwi, kahit alam mong hindi ka na makakaalis pag uwi sa bahay. Hello? Kahit sakto lang yung pamasahe mo. Because we surrender to God, at sasabihin mo, Lord, use this for your glory. Palakpakan natin ng Panginoon. Diba? Lord, gamitin mo ito para sa kaluwalhatian mo. Letter A, letter B, depend on God. Sabi mo, magtiwala tayo sa Diyos. Imbis na magtiwala tayo sa tao, imbis na magtiwala tayo sa mga bagay sa paligid natin, alam niyo po, makikita natin ang pinagkaiba ng may tiwala sa Diyos. At wala. Kapag binigyan ka ng opportunity, ikagrab mo yun kagad. Ito na yun. Sasabihin mo ganun, sasabihin natin ganun. Ikagrab ko na to. Pero ang taong may tiwala sa Diyos, Lord, ikaw ang magsabi. Hello? Yan po ba tayo? Lord, may offer sa akin. Kailangan ko ngayon. Lord, ikaw ang may sabi. Ikaw ang magsabi. Hello, yan po ba tayo? Hindi tayo nabubulag ng kahit ano nating sitwasyon. Kundi tayo po ay dumidepende sa Panginoon. John chapter 15 verse 5, like a branch abiding in the vine, depend on God daily. Kung paano po ang isang sanga ay laging nakaugnay sa puno, hindi pwedeng sabihin ng sanga na, teka lang, nasaktan ako this week. So cut off muna, Lord. Ugpong na lang ulit ako next week. Hello? Lord, nasasaktan po ako this time. Ang hirap po na mag-worship. Hindi mo na ako pag-worship. Hello? Diyan po ba tayo? Mga kapatid, let us abide in the Lord. Diba? Sabi nga po, natin na namin convention, when we come to God as we are. Kapag lumapit tayo sa Diyos, lumapit tayo kung sino tayo, magtotoo tayo. Kung ano yung nararamdaman natin, yung naiisip natin, tayo yun eh. But, worship as He is. Kapag sasamba ka naman sa Diyos, mag-worship ka kung sino ang Diyos. Hello? Ang problema, maraming Kristiyano, ganito. Lord, masama loob ko. Kaya pasensya ka na. Tatayo lang muna ako. Hello? No. Diba? Kung sasamba tayo, hindi dahil sa emosyon natin, kundi sino ang Diyos. Lord, mabuti ka pa rin. Binuhay mo pa ako. Ang sabi, 1,000 times I fail, still your mercies remain. Hello? Andiyan po ba tayo? Palapakan natin ng Panginoon. Letter C and last. Let God's power shine. Sabi mo nga, mag-ilaw ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, our struggles become platforms for God's miracle. Kaya ba natin magpalabas ng video dyan? Alam ko, hindi ko na isabi ito. Kaya, video. Yung video ng lalaki, meron po akong kilala, kapangalan ko, kahit picture lang siguro, yung buong family niya, putol yung kamay at paa niya. Binigyan siya ng Diyos ng limitasyon, but His purpose are never limited. Maraming nangyari sa buhay niya, nag-give up na siya, but the plan of God is not limited. Hello!
Let God's power shine on our struggles. Hello? Our struggles become platforms for God's miracle. Sabi mo, mula doon sa mga bagay na yun, doon maghihimala ang Diyos. Sige po, pakita natin itong mama na to. Amen. At dito na po tayo magtatapos. Pasensya na mga kapatid ha. Medyo biglaan. Ayan. Ayan. Gusto ko yun. Ayan. Ayun. Oh. Nakita niyo po yun? Nakita niyo po? Ang pangalan po ng lalaki na yun ay Nick Vujicic. Or Nick Vujicic. Parang Vujicic. Nick Vujicic. Yan. A man with, Nick Vujicic. Yan. Disability and destiny. Wow. A man with no arms, no limbs pala. Ano ba yun? Basta walang kamay, walang paa. Limbs lang yata meron. Kaya po yung tsura niya. Dumating sa buhay niya na gusto niya nang makasan ng kanyang buhay. But you know, in our weaknesses, God is sufficient. Again, let God's power shine. Our struggles become platform for God's miracles. Sabi, church, sa umagang ito, a very simple message come from God. Strength in weaknesses. God's power in our frailty. Sa ating kahinaan. Simple lang. Isa lang po. Lagi tayong dumidepende sa Diyos. Amen. May sarili tayong labanan. Amen. Yung ibang tao, di ba? Pati yung labanan ng ibang tao, chismis ang gusto eh. Hello? Di ba? Intindihin mo kaya yung sarili mo. Di ba? Kaya minsan pagdating ng mga problema, ang hina-hina natin. Kanina, magpe-preach na yata ako. Introduction lang po yun. Kaya minsan ang hina-hina natin sa problema. Di ba? Hello? Di ba? Kasi, alam mo yun, hindi tayo marunong dumepende sa Diyos. Ang iniintindi natin yung buhay ng ibang tao. Hello? At iniisip natin natinitingnan natin yung buhay ng ibang tao, no? May plano personal sa iyo ang Diyos. Sabi mo nga, may plano ang personal sa iyo. Sino ay nawala? Sino makakapagsabi na yung lalaking yon makakapag-asawa pa noong mga panahon na siya'y binata? Hello? Kaya yung mga piling nyo, hindi na kayo makakapag-asawa. Di ba? Dyan ba tayo? Pakita mo kasi. Yung mga piling natin, struggle na Lord, bigyan mo naman ako ng partner, lagi na lang ako naluloko. Hello? Kung gusto mo ng best partner, maging best ka. Batas ng Bible yun. Hello? Ayan po ba tayo? Diba, kung sino tayo, yun yung ma-attract natin eh. Hello? Hindi ka pwedeng top 1. Tingin mo, papatulan tayo ng top 1. Kung hindi tayo top 1, siyempre papatulan lang ng top 1 yung top 1. Hindi ko sinasabing kagalingan sa lahat ng bagay. Diba, kung top 1 yan sa pagmamahal kay Lord, yung makikita mo at mahanap mo. Kung top 1 ka sa pagmamahal kay Lord, ang magmamahal sa'yo at yung ilalaan sa'yo yung top 1 din sa pagmamahal kay Lord. Dapat. Amen? Palapakan natin si Lord. Kaya sino? Mukha bang makakapag-asawa pa yan? Mukha bang makakapagtrabaho yung pagmumukhang yan? Mukha bang makakakain yan? Kaya niyang tuskusan yung sarili niya. Ano trabaho mapapasukan yan? Baka maglabasan ng pera natin lahat. Hindi tayo aabot sa pera niyan. Sa dami ng blessing na tinanggap niyan kay Lord. Why? Kasi kung pag nakarating ka sa purpose mo, ang sabi ng Bible, sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. He makes me to lie down in green pasture. Kung nasan yung green pastures mo, nandun yung blessing mo. Hello? Dahil nakarating siya sa pangako ng Diyos, ayun o, bless na bless. Diba? Alahin mo yun. Sabi mo sa katabi mo, may pag-asa pa talaga. Kahit di na magsalita yan eh. Makita mo yung tsura ng asawa, talaga, pinatulan yan.
Hindi ba siya nahihirapan? Marunong po mag-drive yan. Marunong mag-swimming. Marunong mag-toothbrush. Pinanood ko yung mga video niyan. Baka yung pa sa atin, hindi marunong mag-swimming. Nagsiswimming yan, gumaganon-ganon. Oo nga. Ayaw maniwala. Panoorin nyo, yung maliit ng paa. Nagda-drums yan. Kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Paalam kasi meron siya. Wala siyang kamay. Hello! Gamit ang paa at ulo. Mga kapatid ko, sa tingin mo, ikaw na ang pinakakawawang tao sa buong mundo. Pes hindi. Kung sa tingin mo, ikaw na ang pinakabugbog saradong Kristiyano, pes hindi. Hindi ko ini-invalidate yung nararamdaman mo ngayon. Ini-encourage kita na itong taong to may pag-asa sa Diyos. Magpatuloy ka lang. Huwag kang bibigay. Aayaw. Magsasawa. Hello. Sapagkat ang pagtitiis mo in this present time is nothing compared. Amen? To the glory that will be revealed in you. Mga kapatid, ang mensahe ng Diyos, ayaw po sana mag-preach ngayon eh. Kasi may struggle din ako. Dito to po, may struggle din ako. Personal. Diba? Pero I know that in my weaknesses, Christ revealed. Isa lang kung bakit ang dahilan, kung bakit po ako tumayo sa harap nyo, gusto ko pong sabihin na mahal po kayo ng Panginoon. Ano man yung mga labanan natin na yan, ibigay natin kay Lord. Amen. Isuko natin sa Panginoon. Hayaan nyo sila, yung mga iba dyan, kung ano-ano sinasabi sa inyo, nananakit sa inyo, o ano mang mga sitwasyon natin, mga kapatid, nandiyan dyan si Lord. Amen. There's strength in weaknesses. The power of God reveals on our weaknesses. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya po dahil sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, tapusin na po natin ito. Di ba, nakita niyo naman, ang ganda-ganda ng asawa niya. Di ba, meron silang 4 na anak. Palakpakan natin si Lord. Tayo po natin. Tumayo, kaya ko po si Mami.